Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba na mahimbing na natutulog sa kalagitnaan ng gabi para lang biglang magising dahil sa pagnanais na umihi at pagkatapos ay hindi na makabalik sa pagtulog? Nangyayari po ba ito sa inyo halos gabi-gabi? Sa ating edad, marami po sa atin ang nagsisimulang tanggapin na ito ay bahagi na lamang ng pagtanda at tahimik na tinitiis ito, gumigising ng ilang beses bawat gabi at kinabukasan ay ramdam ang pagod at panghihina. Pero mahal kong lolo at lola, paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan ay maaaring hindi ang inyong edad? Maaaring ito ay dahil lamang sa 5 maliliit na pang-araw-araw na gawi na halos lahat ng mga senior na nakilala ko, mula kay Mang Tomas sa Cebu hanggang kay Aling Maria sa Davao, ay pinagdaanan sa isang punto ng kanilang buhay. At sa ilang malumanay na pagbabago lamang sa inyong rutina, hindi lang ninyo mapapabuti ang inyong pagtulog, kundi mapoprotektahan din ninyo ang inyong sarili mula sa mga problema sa kalusugan sa katagalan. Sa video na ito ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na tinatawag kong ang hindi nakikitang gawi. Isang bagay na napakasimple ngunit napakalakas na nakatulong sa daan-daang mga senyor mula sa Baguio, Iloilo, Pampanga at iba pa na wakasan ang kanilang mga problema sa pag-ihi sa gabi. Sana po ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo, dahil ang gabing ito ay maaaring ang gabi kung kailan magbabago ang lahat para sa inyo. At kung makita ninyong nakakatulong ang video na ito, mag-iwan po sana kayo ng komento na may salitang pag-asa. Bigyan niyo po ito ng like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa channel na ito para makatanggap ng mas maraming wellness content na espesyal na ginawa para sa mga senior ng Pilipinas. Alam niyo po, sa mundo ng medisina, mayroong isang termino na medyo teknikal pakinggan, nocturia. Ito po ang kondisyon kung saan ang isang tao ay nagigising ng isa o higit pang beses sa gabi para lamang umihi. Pamilyar po ba? Halos lahat ng higit sa eksinta ay naranasan na ito. Ngunit dahil lamang ito ay karaniwan, ay hindi nangangahulugang ito ay normal o kailangan nating mamuhay kasama nito habang buhay. Narito po ang magandang balita. Sa karamihan ng mga kaso, tulad ni Mang Cardo mula sa Batangas o Aling Susan mula sa Quezon City, ang dahilan ay hindi isang malubhang sakit. Sa halip, madalas itong nagmumula sa maliliit na pang-araw-araw na gawi, tulad ng kung ano ang inyong kinakain sa hapunan, ang huling tasa ng salabat sa gabi, o kahit na kung paano kayo humiga kapag natutulog. Kapag ang tulog ay naaantala sa gabi, hindi lamang ito tungkol sa paggising. Pinuputol din nito ang malalim na yugto ng pahinga kung saan iniimbak ng inyong utak ang mga alaala, kinukumpuni ng inyong katawan ang sarili nito, at binabalansya ang mga mahahalagang hormones. Kung ang malalim na pagtulog na ito ay regular na naaabala, hindi nakapagtataka na kayo ay nakakaramdam ng pagiging iritable, pagod, o kawalan ng gana kinaumagahan. Maraming mga senior ang nagsasabi, siguro kailangan ko na lang mabuhay ng ganito. Ngunit ang totoo, ilang maalalahanin na pagbabago lamang ang makakatulong sa inyo na makabalik sa mahimbing na pagtulog tulad noong kayo ay nasa 50s pa lamang. Alam niyo po, lolo at lola, isa sa pinakamaliit na gawi, ngunit isa na malalim na nakakaapekto sa inyong pagtulog ay ang pag-inom ng tubig
ng masyadong gabi na. Marami sa ating mga senior ang nasisiyahan sa isang nakapapawing pagod na tasa ng herbal tea o isang magaan na mangkok ng sabaw bago matulog, sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanila na mag-relax. Ngunit ang maaaring hindi nila namamalayan ay ang mismong gawaing ito ay maaaring tahimik na gumagambala sa kanilang pagtulog. Kapag uminom kayo ng tubig sa loob ng 3 oras bago matulog, hindi sapat ang oras ng inyong katawan para i-regulate ang isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ito ay isang hormone na normal na nagpapabagal sa produksyon ng ihi sa gabi. Kung wala ang epekto nito, ang inyong mga bato ay patuloy na gumagana tulad ng ginagawa nila sa araw, at ang inyong pantog ay gigisingin kayo na may agarang senyales. At ganoon na lang, bigla ninyong matatagpuan ang inyong sarili na lumalabas mula sa inyong mainit na patungo sa madilim na ilaw ng pasilyo muli. At hindi lamang ito simpleng tubig. Ang makatas na hiwa ng pakwan pagkatapos ng hapunan, isang baso ng pomegranate juice, o kahit ilang mga bitamina ay maaaring maglaman ng sapat na likido para maging aktibo ang inyong pantog habang kayo ay natutulog. Kunin natin si Aling Ninita mula sa Batangas bilang halimbawa. Dati siyang gumigising ng 4 o 5 beses sa isang gabi at pagod na pagod tuwing umaga. Ngunit nang itigil niya ang kanyang ugali ng pagkain ng sabaw sa gabi at sinimulang sundin ang isang simpleng panuntunan, walang likido pagkatapos ng 9 ng gabi. Sa loob ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi. Sa ilang gabi, natutulog pa nga siya ng mahimbing hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya kung karaniwan kayong natutulog ng tetol na gira ng gabi, subukang tapusin ang lahat ng inumin pagsapit ng 7 po ng gabi. Maglagay ng isang maliit na baso ng tubig malapit sa inyong kama para lamang sa mga emergency. At kung umiinom kayo ng mga gamot na nagpapadama sa inyo ng uhaw, o kung meron kayong diabetes, laging matalinong kumonsulta sa inyong doktor kung paano ito i-adjust ng ligtas. Ang nag-iisang pagbabagong ito ay nakatulong na sa maraming mga senyor mula Maynila hanggang Zamboanga na matulog ng mas mahimbing, gumising na mas sariwa ang pakiramdam, at higit sa lahat, palayain ang kanilang sarili mula sa pagkagapos sa paghihi sa gabi. Ugali bilang 2, huli na hapunan at mga pagkaing diuretic. Lolo, Lola, napansin niyo na po ba na ang inyong sariling hapunan ay maaaring ang tahimik na salarin sa likod ng inyong putol-putol na pagtulog gabi-gabi? Sa edad na ito, maraming tao ang nagsisimulang maniwala na ang mababaw na pagtulog o paggising sa kalagitnaan ng gabi ay dahil lamang sa pagtanda ng katawan. Ngunit minsan, ang tunay na isyu ay nasa plato mismo ng hapunan at sa oras ng inyong pagkain. Naaalala niyo po ba, noong unang panahon, ang ating mga lolo at lola ay maagang kumakain ng hapunan habang may liwanag pa? Pagkatapos noon, sila ay maglilinis, iinom ng isang magaan na herbal na inumin at magpapahinga. Ngunit sa panahon ngayon, marami sa atin ang kumakain ng hapunan ng huli pagkatapos ng 8:00, minsan pa nga ay 9:00 na ng gabi. Ang ilan ay kumakain habang nanonood ng TV, humihigop ng mainit na ulam at isang tasa ng green tea. Ang mga gawaing ito ay maaaring nakaka-relax sa pakiramdam, ngunit sa katotohanan, pinapanatili nilang abala ang katawan sa buong gabi sa halip na hayaan itong magpahinga. Maaari ninyong isipin, ilang taon ko nang ginagawa ito
Ano ang masama roon? Ngunit, lolo at lola, nagbabago po ang ating mga katawan sa paglipas ng panahon. Noong tayo ay mas bata pa, mas malakas ang ating mga bato at pantog. Mas mabilis ang panunaw. Ngayon, kahit ang isang huling hapunan ay maaaring maging sanhi ng inyong pagkabalisa, kailangang gumamit ng banyo sa gabi. At paggising sa umaga na parang pagod na, tila hindi talaga nakatulog. Ang hindi napapansin ng karamihan ay kailangan ng digestive system ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras para maayos na maproseso ang isang buong pagkain. Kung kumain kayo ng masyadong gabi, ang inyong katawan ay nagtutunaw pa rin kapag sinusubukan ninyong matulog. Ito ay nakakagambala sa mga sleep hormones, nakakairita sa pantog, at bago nyo pa malaman, gising na naman kayo. Marahil dahil sa isang mangkok ng mainit na sabaw o isang hiwa ng pakwan na tila walang masama. Ang ilang mga pagkain ay malakas na diuretic tulad ng kamatis, pipino, pakwan, kulantro, green tea, at maging ang tsokolate o maitim na kape. Idagdag pa diyan ang mga maaalat na pagkain tulad ng atsara, maanghang na pritong pagkain o mga keso, at hindi talaga makakapagpahinga ng mahimbing ang inyong katawan sa gabi. Naaalala ko si Mang Ramon mula sa Pampanga, 68 taong gulang, na dati ay naghahapunan ng 8:30 ng gabi. Ang kanyang mga pagkain ay tila napaka-healthy. Ensaladang kamatis at pipino, steamed na manok, isang tasa ng green tea, at ilang biskwit. Ngunit gumigising siya ng 3 beses bawat gabi para umihi. Nang ilipat niya ang hapunan sa isim 30 at pinalitan ang ensalada ng mainit na sopas ng gulay, kanin na may sabaw ng monggo, at isang basong maligamgam na gatas, nagsimula siyang matulog ng 9 na oras ng diretso. At sa loob lamang ng 3 linggo, kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang lakas. Kaya pag-isipan po ninyo ito. Kung babaguhin ninyo ng kaunti ang inyong hapunan, iwasan ang mga pagkaing malakas na diuretic o sobrang maalat, at kumain ng hindi bababa sa 1 oras na mas maaga, maaari kayong magkaroon ng isang mapayapa at walang patid na pagtulog sa gabi. Kung umiinom kayo ng gamot kasabay ng hapunan, kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa pag-aayos ng oras. At kung nag-aalala kayo na magugutom sa bandang huli, sapat na ang isang maliit na piraso ng pandesal na may kaunting keso, basta't ito ay magaan at madaling tunawin. Ang simpleng pagbabagong ito ay nakatulong sa maraming mga nakatatanda mula Cebu hanggang Iloilo hanggang Baguio na matulog ng mas mahusay na matunawan, at gumising na may mas magaan na tiyan, mas kaunting pamamaga sa mga binti, at mas malinaw na pag-iisip. Hayaan niyo po akong magtanong ng taimtim. Anong oras po kayo karaniwang naghahapunan at ano po ang madalas ninyong kinakain? Baka ang inyong sagot sa mga komento ay makatulong sa iba na mapansin ang isang bagay na hindi nila napagtanto dati. At kung nakita ninyong nakakatulong ang maliit na tip na ito, manatili po sana kayo sa akin ng ilang minuto pa, dahil ang susunod na ugali ay maaaring tila hindi nakakapinsala. Ngunit tahimik nitong pinoprograma ang inyong pantog na gisingin kayo sa gabi, kahit na wala talagang tunay na dahilan. Ugali bilang 3, pagpunta sa banyo para lang makasiguro bago matulog. Lolo, lola, naranasan nyo na po bang gawin ito? Naghahanda para matulog, hindi naman talaga nararamdaman ang pangangailangang umihi, ngunit pumupunta pa rin sa banyo para lang makasiguro. Ito ay isang karaniwang ugali sa mga kaedad natin.
Gabi-gabi, pagkatapos tiklupin ang kumot at ayusin ang unan, marami sa atin ang mabilis na dumadaan sa banyo, hindi dahil kailangan, kundi para lamang makaramdam ng higit na seguridad. Sa mga lugar tulad ng Laguna o Bulacan, ang gawaing ito ay hindi bihira. Ngunit hayaan ninyo akong ibahagi ang isang bagay na hindi napagtatanto ng marami. Kapag inuulit natin ang kilos na ito araw-araw, nagsisimulang matuto ang ating katawan mula rito. Unti-unti, nasasanay ang pantog na magpadala ng mga senyales kahit na hindi pa ito tunay na puno. Dati, maghihintay ang pantog hanggang sa magkaroon ito ng humigit kumulang 300 hanggang 500 mililitro ng ihi bago magpadala ng mensahe sa utak. Ngunit kung patuloy tayong pupunta para lang makasiguro, gabi-gabi sa paglipas ng panahon, nagsisimulang tumunog ang alarma ng pantog na mayroon lamang 100 hanggang 150 mililitro sa loob. At ganyan kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi kahit na wala namang talagang apurahang nangyayari. Naaalala ko si Aling Gloria mula sa Iloilo. Ngayon ay 74 taong gulang. Bawat gabi bago matulog, pumupunta siya sa banyo kahit na wala siyang nararamdamang anumang pagnanais. Gayunpaman, bandang 2:00 ng umaga, magigising siyang muli na iniisip na baka kailangan niyang pumunta. Ngunit nang gabayan siyang tunay na makinig sa kanyang katawan at huwag pilitin ang sarili sa mga lumang gawi sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng diretso. Nagningning ang kanyang mukha noong araw na sinabi niya sa akin iyon, tulad ng isang taong muling natuklasan ang mga ginintuang araw kung kailan ang pagtulog ay natural at ganap. Kaya kung mayroon kayong ugali na bumisita sa banyo para lang makasiguro bago matulog, malumanay ko kayong hinihikayat na isaalang-alang ang isang maliit na pagbabago. Pumunta lamang kapag tunay ninyong nararamdaman ang pangangailangan. At kung nakakaramdam kayo ng pagkabalisa o pag-aalala bago matulog, subukan ang isang bagay na mas nakakakalma. Marahil ay magbasa ng ilang linya mula sa Biblia, makinig sa mga malumanay na awiting pansimbahan, o simpleng umupo ng tahimik at huminga ng malalim habang nakapatong ang inyong mga paa sa pamilyar na lumang basahan sa tabi ng inyong kama. Maaaring tumagal ng ilang araw o kahit ilang linggo upang muling sanayin ang natural na ritmo ng katawan. Ngunit ito ay ganap na posible, at kung kayo ay umiinom ng diuretics o nakakaranas ng incontinence, mangyaring makipag-usap sa inyong doktor. May mga banayad na ehersisyo o pagbabago sa timing na makakatulong na umayon sa mga pangangailangan ng inyong katawan. At kung madalas kayong mag-alala na hindi makarating sa banyo sa oras sa gabi, ang pagkakaroon ng bedside commode ay ayos lang. Ngunit tandaan, gamitin lamang ito kapag talagang kinakailangan. Ang sobrang paggamit nito ay maaaring magpatibay sa maling ugali na ginagawang mas sensitibo pa ang inyong pantog kaysa dati. Kapag ang inyong pantog ay dahan-dahang nasanay muli, mapapansin ninyo ang mas kaunting paggising sa gabi kahit walang gamot. Lalalim ang inyong pagtulog. Mas magiging malinaw ang inyong isipan. At sa umaga, sa halip na makaramdam ng pagod, magigising kayo na may pakiramdam na bumalik ang kaunting lakas ng inyong kabataan. Lakas na dating ninakaw ng mga gabing walang pahinga. Ngayon, hayaan niyo po akong magtanong ng taimtim.
Pumupunta rin po ba kayo sa banyo para lang makasiguro tuwing gabi kahit na hindi ninyo talaga kailangan? At kung naisip nyo man na para lang ito sa kapayapaan ng isip, subukan ninyong magtiwala ng kaunti pa sa inyong katawan ngayong gabi. Kung ito ay tumutugma sa inyong karanasan, nais ko pong mag-iwan kayo ng ilang salita sa mga komento. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na mapagtanto na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito patungo sa mas mahusay na pagtulog. At sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isang bagay na mas nakakagulat. Kung paano ang paraan ng inyong pagtulog ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit nagigising ang inyong pantog bago pa man kayo. Ugali bilang 4, posisyon sa pagtulog. Isang maliit na ugali na may malaking epekto sa pantog at kalidad ng pagtulog. Lolo, Lola, napansin nyo na po ba kung paano kayo matulog sa gabi? Nakatagilid, nakatihaya, o nakadapa? Maraming tao ang naniniwala na hanggat komportable sila, ayos lang. Ngunit sa katotohanan, ang paraan ng inyong pagtulog gabi-gabi ay maaaring direktang makaapekto kung magigising kayo sa kalagitnaan para bumisita sa banyo kahit na hindi naman talaga puno ang inyong pantog. Nakilala ko ang maraming mga senior tulad ni Mang Cesar mula sa Cebu na may ugali na matulog nang nakadapa mula pa noong kanyang kabataan. Ngunit kapag tayo ay natutulog ng nakadapa, ang ibabang bahagi ng tiyan ay pumipindot sa pantog. Ito ay maaaring malito ang katawan na isipin na kailangan nitong umihi. Hindi lang iyon, ang posisyong ito ay maaari ring magpabawas ng sirkulasyon ng dugo na nagiging sanhi ng pagsala ng mga bato ng mas maraming tubig at bilang resulta, nagpapataas ng produksyon ng ihi sa gabi. Ang pagtulog ng nakatihaya ay medyo mas nakaka-relax. Oo, ngunit kung kayo ay humihilik o may sleep apnea tulad ni Mang Eddie mula sa Tarlac, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang katawan ay maaaring magkulang sa oxygen. Ang mga hormone na nagre-regulate ng pagtulog ay nagugulo at kahit na ang mga hormone na namamahala sa pag-ihi ay maaaring magkamali na nagiging dahilan para maging mababaw at mas madaling maantala ang inyong pagtulog. Kaya paano naman ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa? Ito po, mahal na lolo at lola, ang pinaka-inirekomendang posisyon ng mga doktor. Binabawasan nito ang presyon sa pantog at sinusuportahan ang atay, mga bato, at sistema ng panunaw upang gumana ng mas maayos. Isipin ninyo ito, isang malambot na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod, isang komportableng sandalan ng ulo na hindi masyadong mataas, at payapang nakahiga sa pamilyar na lumang papag sa tag-araw, nakikinig sa mahinang ugong ng electric fan. Bago nyo pa malaman, kayo ay mahimbing na natutulog sa malalim na pagkakahimbing. Naaalala ko si Mang Jose, 71 taong gulang, mula sa La Union. Dati siyang natutulog ng nakadapa at gumigising ng 3 beses bawat gabi para umihi. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo ng pagsasanay na matulog ng nakatagilid na may unan sa likod at isa sa pagitan ng kanyang mga tuhod, nagsimula siyang matulog ng 1 na oras ng diretso. Sa umaga, nabawasan ang sakit sa kanyang likod at ang kanyang isip ay kasing linaw na parang kagagaling lang niya sa paglalakad sa paligid ng simbahan sa madaling araw. Kung nasanay kayo sa ibang posisyon sa pagtulog, huwag po kayong mag-alala. Magsimula ng dahan-dahan, maglagay ng isang pansuportang unan sa likod ninyo, isang malambot sa pagitan ng inyong mga tuhod.
at tiyakin na ang unanan sa inyong ulo ay pinapanatiling tuwid ang inyong leeg, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Para sa mga may pananakit ng kasukasuan, ang mga ergonomic na unan na mabibili sa mga kalapit na botika o pamilihan ay maaaring maging isang magandang opsyon. Maaaring simple pakinggan, ngunit ang maliit na pagbabagong ito lamang ay nakatulong sa marami na mabawasan ang paghihi sa gabi, magkaroon ng mas malalim na pagtulog, gumising ng walang pananakit o pamamaga ng mga binti, at mas gumaan ang pakiramdam sa pangkalahatan. Nasubukan niyo na po ba ito dati? Kung oo, ibahagi po ninyo kung ano ang naramdaman ninyo. At kung hindi, marahil ngayong gabi, subukang humiga ng dahan-dahan sa inyong kaliwang tagiliran tulad ng dati noong kayo ay dinadala ng tulog kasama ng hanging dumadaloy sa isang bintanang kawayan. At kung ang maliit na tip na ito ay naging kapaki-pakinabang, manatili po sa akin para sa susunod na bahagi, dahil kahit na ang temperatura ng inyong silid at ang tela ng inyong pantulog ay maaaring tahimik na gumagambala sa inyong mahalagang pagtulog. Ugali bilang 5, ang kapaligiran sa pagtulog, isang tahimik na manggugulo. Lolo, Lola, naranasan niyo na po bang magpabiling-biling sa kalagitnaan ng gabi? Nakakaramdam ng init, hindi mapakali, o kailangang gumamit ng banyo nang hindi talaga alam kung bakit? Marami ang naniniwala na ito ay dahil sa pantog o simpleng pagtanda. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo, minsan ang sarili ninyong silid tulugan ang nagiging tahimik na salarin na gumagambala sa inyong mapayapang pagtulog. Sa maraming lungsod tulad ng Maynila o Cebu, ang mga gabi ay hindi na kasing lamig ng dati. Kung nakasuot kayo ng makakapal na damit, pantulog na nakabalot sa ilalim ng isang makapal na kumot at natutulog sa isang saradong silid na walang anumang ventilasyon o electric fan, maaaring hindi makapagpalamig ang inyong katawan ayon sa pangangailangan nito, at narito po ang siyensya sa likod nito. Bago magsimula ang malalim na pagtulog, dapat bahagyang bumaba ang temperatura ng inyong katawan para mailabas ang dalawang mahahalagang hormones. Melatonin na tumutulong sa inyong makatulog at vasopressin na tumutulong na mabawasan ang paghihi sa gabi. Ngunit kung mainit ang silid o ang inyong katawan ay nakakulong sa ilalim ng mabibigat na tela, ang natural na proseso ng paglamig na ito ay naaantala. Ang mga hormone na ito ay hindi na ipoproduce ng maayos at bilang resulta, nagiging mababaw ang inyong pagtulog. Maaari pa kayong magising sa gabi para gumamit ng banyo kahit na hindi naman talaga puno ang inyong pantog. Naaalala ko si Aling Cora mula sa Baguio. Dati siyang nagsusuot ng damit na flannel na mahaba ang manggas, natutulog sa sintetikong sapin sa kama, at iniiwasan ang bentilador sa takot na magkasipon. Gabi-gabi siyang gumigising ng 4 o 5 beses na iniisip na dahil na ito sa kanyang edad. Ngunit pagkatapos lumipat sa magaan na damit pantulog na gawa sa koton, panatilihing bahagyang bukas ang bintana ng kanyang silid tulugan at gumamit ng isang malambot na natitiklop na kumot na koton, nagsimula siyang matulog ng tuloy-tuloy sa gabi sa loob lamang ng ilang linggo. Ang ating mga katawan ay hindi humihingi ng marami, lolo at lola. Isang kalmado, mahangin na lugar na tulugan na may magandang daloy ng hangin. Isang magaan na sapin sa kama na gawa sa koton, temperatura ng silid na humigit kumulang 18 hanggang 20 grams C, at walang masyadong mabigat sa katawan. Kung nakakaramdam kayo ng ginaw ang pagpapatong-patong ng 2
o 3 magaang kumot ay laging mas mahusay kaysa sa paggamit ng isang mabigat. Ang pinakamahalaga ay payagan ang inyong katawan na natural na lumamig, huminga ng madali at mag-relax ng lubusan. Ang maliit na pagbabagong ito lamang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba na tumutulong sa inyong matulog ng mas malalim, bawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi, mas kaunting pagpapawis, at gumising na may malinaw na isip at mas magaan na espiritu. At ang pinakamagandang bahagi, walang gamot, walang mamahaling paggamot, maliliit na pagsasaayos lamang sa inyong kapaligiran. Ngayon ay tatanungin ko po kayo, gaano kalamig ang inyong silid sa gabi? Anong uri ng tela ang gawa ng inyong mga damit pantulog? Ang maliliit na detalyeng ito, kapag binigyan ng pansin, ay makakatulong sa inyo na maibalik ang mahimbing na pagtulog na maaaring matagal niyo nang nawala. At kung nagawa niyo na ang ilan sa mga pagbabagong ito, ibahagi po ninyo sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Sino ang nakakaalam, ang inyong simpleng payo ay maaaring magdala ng kapayapaan sa isang tao sa malayo, sa Laguna o Bicol na nakikipagpunyagi sa parehong issue. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 simpleng gawi na tahimik na gumagambala sa inyong pagtulog gabi-gabi, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi lamang ang malaman ang mga bagay na ito, kundi ang gawin ang mga ito ng regular. Dahil alam niyo po, lolo at lola, ang kaalaman na walang aksyon ay parang mga salitang tinatangay ng hangin. Wala itong binabago, maliban na lang kung isasabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Gaya ng madalas sabihin ni Aling Remedios mula sa Quezon City, bago ako matulog, 5 bagay lang ang naaalala ko, tulad ng pagsisindi ng ilawan, pagsasara ng pangunahing pinto, at paglalatag ng malambot na kuton na sapin sa kama. Kaya ano po ang 5 bagay na ito? Iwasan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng sidumumamiso ng gabi para makapagpahinga ang inyong mga bato. Kumain ng hapunan ng maaga sa pagitan ng 5:30 at 6:30 na ng gabi. Iwasan ang mga maanghang, maalat o diuretic na pagkain. Gamitin ang banyo lamang kapag talagang kailangan. Itigil na ang ugali ng pagpunta para lang makasiguro. Matulog ng nakatagilid sa kaliwa na may unan sa pagitan ng inyong mga tuhod at nakalinya ang inyong leeg at likod. Panatilihing malamig at mahangin ang inyong silid. Magsuot ng magaan na damit na koton. Iwasan ang mabibigat na kumot. At huwag isara ng tuluyan ang silid. Kung sakaling makalimutan ninyo, iminumungkahi kong isulat ang 5 linyang ito sa isang maliit na piraso ng papel at idikit ito sa tabi ng inyong kama o malapit sa altar ng pamilya, sa tabi ng larawan ng inyong yumaong asawa kung saan madalas kayong nakatayo na magkadaop ang mga palad sa gabi. Sa tuwing mapapatingin ang inyong mga mata sa listahang iyon, ito ay magiging isang banayad na paalala na gumagabay sa inyo sa tamang direksyon. At ang magandang katotohanan ay hindi ninyo kailangan ng anumang gamot o pagbisita sa ospital. Lahat ng kailangan ninyo para sa mas mahusay na pagtulog ay nasa loob na ng inyong tahanan, sa inyong unan at sa inyong pamilyar na pang-araw-araw na ritmo. Nakita ko na itong nagpabago sa buhay ni Mang Jose sa La Union, Aling Leela sa Cebu, at maging ni Lolo Peping sa Maynila. Ang ilan ay napansin ang pagbuti sa loob ng ilang araw. Ang iba ay umabot ng ilang linggo. Ngunit lahat sila ay may isang bagay na pareho. Sila ay naging consistent dahil ang isang malalim at mahimbing
na pagtulog ay hindi lamang nakakatulong sa inyo na maging alerto. Pinalalakas nito ang inyong puso, binabawasan ang panganib ng pagkahulog, pinapanatiling matalas ang inyong memorya, at ibinabalik ang pakiramdam ng kontrol sa inyong sariling katawan. Ang mahalagang aral po dito ay ang kalusugan natin ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamot na iniinom natin. Ito ay nasa ating mga kamay, sa maliliit na desisyon at gawi na ating binubuo araw-araw. Ang pagbabalik sa mahimbing na tulog ay isang paglalakbay, hindi isang karera. Maging mapagpasensya po tayo sa ating sarili at ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay. Ngayon, nais ko pong magtanong sa inyo, sa 5 gawi na ito, alin po ang sa tingin ninyo ay pinakamadali at alin ang pinakamahirap para sa inyo? Pakiusap po, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments. Sino ang nakakaalam? Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na nanonood mula sa Bulacan o Iloilo ngayong gabi. At kung ang video na ito ay nagdala ng kaunting liwanag sa inyong gabi, pakipindot po ang like, ibahagi ito sa isang mahal sa buhay, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Naway magkaroon kayo ng isang mapayapang gabi at marahil sa isang maliit na pagbabago lamang ngayong gabi, ang pagtulog na akala ninyo ay nawala na ay maaaring tahimik na bumalik sa inyo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video.